Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalita ng Camera Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ika-26 sa buwan ng Hulyo taong 2025. At sa ulo ng mga balita, dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng mga bagyo at habagat, lungsod ng Calapan at iba pang bayan sa lalawigan, binaha. Bayan ng Baco naninindigang yes to dredging. At 85 kabataan benepisyaryo ng Job Start Program ng DOLE. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, formal nang binuksan at binasbasan ngayong Hulyo 18 ang Development Bank of the Philippines Calapan Lending Center sa DBP Building Santo Niño, Calapan City. Ang bagong lending center ay inaasahang magbibigay ng direktang suporta sa micro, small, medium enterprises, mga kooperatiba at magsasaka, mga mangingisda at maging sa lokal na pamahalaan para sa mga proyektong pang-infrastruktura na kritikal sa kaunlaran ng lalawigan. Formal nang binuksan at binasbasan nakaraang 18 ng Hulyo ang Development Bank of the Philippines Calapan Lending Center sa DBP Building sa Santo Niño, Calapan City. Pinangunahan ang gawain ni DBP Senior Manager Jocelyn Mercado at Senior Vice President Daniel Gonzales kasama si Provincial Treasurer Annabel Gardose at ilang pang lokal na opisyales. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Senior Manager Mercado ang kalagahan ng lending center na ito para sa inklusibong pag-unlad ng iba't ibang sektor ng lipunan sa lalawigan. Nagpahayag rin siya ng pasasalamat sa lahat ng mga dumalo at nakiisa sa gawain. Ang bagong lending center ay inaasahang magbibigay ng direktang suporta sa micro, small, medium enterprises o MSMEs, mga kooperatiba, magsasaka, mangingisda at maging sa lokal na pamahalaan para sa mga proyektong pang-infrastruktura na kritikal sa kaunlaran ng lalawigan. Ang pagbubukas ng lending center ay may tuturing din na isa sa mahalagang development ng lalawigan na inaasahang maghahatid ng positibong epekto sa ekonomiya. 4, 3, 2, 1! And let's give a big warm round of applause, of course, to our guests and visitors for the official ribbon cutting. Ayan. Samantala, matagumpay na nailunsad ang Job Start Program ng Department of Labor and Employment Mimaropa, katuwang ang Provincial Public Employment Service Office kung saan ay 85 kabataan ang naging benepisyaryo. Kabilang naman sa 25 partner employers ng Job Start, ang Tamaraw Vision Network Incorporated na sa araw mismo ng pagtatapos at job fair ay nag-hire ng on-the-spot ng 2 benepisyaryo at mapapabilang sa TVNet Newsline and Production Team. Matagumpay na nailunsad ang Job Start Program ng Department of Labor and Employment Mimaropa, katuwang ang Provincial Public Employment Service Office kung saan ay 85 kabataan na naging benepisyaryo. Sa patuloy na hamon ng kawalan ng trabaho sa hanay ng kabataan sa bansa, lumitaw ang Job Start Philippines Program bilang isang makabuluhang hakbang ng DOLE upang matulungan ang mga kabataang Pilipino na makatawid mula sa pagiging estudyante patungo sa pagiging produktibong manggagawa. Formal itong sinimulan sa ginanap ng MOA signing sa pagitan ng DOLE at ng mga partner employers. Nakaraang ika-4 ng Hulyo, ang 85 trainees ay nagmula naman sa bayan ng Mansalay hanggang Puerto Galera sa lalawigan. Sila rin ay nabigyan ng 9 days soft-core skills training na kung saan mas hinulma ang kanilang kakayahan at kaalaman upang matiyak na mabibigyan sila ng magandang oportunidad. Kabilang naman sa 25 partner employers ng Job Start, ang Tamaraw Vision Network Incorporated, na sa araw mismo ng pagtatapos at job fair ay nag-hire on the spot ng 2 benepisyaryo at
mapapabilang sa TVNet Newsline and production team. Pasasalamat naman ang mensahe na ipinabot ng Dole at Peso sa mga naging katuwang nila sa pagtataguyod ng naturang programa. Ang Job Start ay patunay na kapag nagsama-sama ang malinaw na layunin, tamang polisiya at aktibong pagkilos, posibleng baguhin ang kinabukasan ng mga kabataan. Isa itong konkretong hakbang tungo sa isang mas produktibo, mas may pag-asa at mas masaganang bayan. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa nakaraang pagdinig ng sangguniang panlalawigan sa usapin ng large-scale dredging, nananatili ang desisyon ni Baco Mayor Alan Roldan na pabor sila sa proyekto. Nakikita aniya na ang dredging ang solusyon sa nararanasan nilang malawakang pagbaha sa kanilang bayan. Nananatili ang desisyon para sa ama ng bayan ng Baco, Mayor Alan Roldan, at ito ay ang pagkatig o ang pagpabor sa dredging bilang solusyon sa baha. Ipinahayag muli ito ni Mayor Roldan sa nakaraang committee hearing ng Sangguniang Panlalawigan na pinangisiwaan nila Committee Chairman on Laws, Board Member Manny Benaventura at Committee Chair on Environment Anthony Yap. Kasamang ilang pambukal, opisyalis ng iba't ibang ahensya, konsernadong grupo at individual. Ayon kay Mayor Roldan, hiling nila na wag nang isama sa desisyon na ipatigil ang dredging sa lalawigan dahil luba itong kailangan upang masolusyonan ang malaunang problema na nasabing bayan kaugnay sa pagbaha. At sa kaisahan po ng NNP, nagkaroon po ng resolusyon. Kami actually ipo-forward pa lang namin sa aming bayan na exempt o i-chakwera yung bayan ng Baco at ang bayan ng Lunghan. Kasi iba naman po talaga yung masakit dito at hindi ko naman po pwedeng sabihin na ito ay pare-pareho na sitwasyon ang bawat bayan. So dahil po, humiling si Mayor Tevez at ang inyong lingkod na sa LNP na huwag isama ang bayan ng Baco doon sa ginawang na resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan. At dahil po doon, gayon din po, ginawang pong resolusyon na nanggaling sa kapuluhan ng barangay, puro barangay sa bayan ng Baco. Akala po may dalawa po dito na hindi sumang-ayon. Pero mga nakaraang panahon po, yung unang consultation, maaaring hindi sila o yung isa ay hindi po punong barangay. Lahat naman po ay sumang-ayon. Naunawaan po yung dalawang barangay dahil sa rami nga po, hindi man nasusubukan, pero sa dami ng reaksyon o komentaryo, maaaring
sabihin na lang natin na ganito, nag-playing safe tungkol sa milyon. Pero, bagamat ganun, nung nakaraang linggo po, nagkaroon din ng magpupulong ang samahan ng mga barangay captain na resolusyon na sila ay sumasang-ayon. Ibig sabihin, majority sa lahat ng barangay captain sa bayan ng Baco ay gumapayag. At ito po ay pinatutuhanan o kinatigan ng Sangguniang Bayan. Actually, nandito ka po yung resolusyon na ginawa ng Sangguniang Bayan at ng mga kasamahan kapulungan ng barangay na sumasang-ayon po kami sa dredging. Pero syempre, ang pagsang-ayon po naman namin ay ito po ay nakabase kung ano yung isinungiti sa amin na plano ng bird's nest at ito po ay aprobado. Siyempre, sumasandal lang naman po kami na ito ay naprubahan naman talaga ng DENR, DPWH, na para sa amin, dinakita namin ito rin naman yung mga ahensya na nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Ako bilang ngayon, hindi ko naman sasabihin na lahat ng mangyayari o depende sa plano, may plano kaya kong i-interpret. Pero yung mangyayari, kahit po naman siguro, sino man sa ating lahat dito, hindi natin pwedeng sabihin na ang nangyari sa ibang bayan ay mangyayari sa bayan ng ako. Magkaiba po yun. Kasi ako naniniwala po kung ano at nakita ko rin po kahit pa paano na pag-aaralan ko din naman po ng konti, hindi naman ganap po ng pag-aaralan. Yung po plano, nakikita ko naman po kung ito po ay i-apply sa lugar na sinasabi natin, nakikita ko po na ayos naman. Pero, syempre, tulad din ang mga sinasabi ng iba, yung mga haka-haka, ito naman po ay atin din isinasaalang-anak na kung halimbawa matuloy man yung dredging sa bayan ng Baco, kung sa tingin namin sa pagsisimula, ito ay hindi na tama, at nakita namin halimbawa na nakapasok na sa kailugan, mali, at alam namin makakapinsala, kami po yung unang tututol dito. Pero ang akin nga po, ang stand ko po dito, kasama ng Sangguniang Bayan, ay ituloy at hinihimok po sa Sangguniang Panlalawigan. I-champera naman po ang aming bayan dahil naunawaan ko po yung gusto niyong tulong na ipagkaloob sa amin. Kaya lang po ang mabigat sa amin ito, palapit na naman po ang Berman. Hanggang kailan natin pag-aaralan kung ang bayan ng Baco ay isasama natin dito? Saan kami kukuha ng mga pantulong sa mga apektuhan? Dagdagan ko na po, isasabi ko sa akin sa tubig, kada taon po, halos 100,000,000 piso ang naubos namin at ang national government para tulungan at suportahan ang bayan ng Baco. Kung iniisip mo ng iba yung tungkol sa kita, ang bayan ng Baco po sa pamumuno para sa akin, hindi po ako actor kung magkano na nakikitain ng bayan ng Baco. Dahil sa halos 50 taon, pag kinuwenta po natin yung ginastos ng gobyerno dito at yung ginagastos ng lokal ng pamahalaan dahil sa epekto ng baha, baka po yung sinasabing kita, yung pinag-uusapan, ay makakulang ako. Kaya para sa akin po, Humarap na rin sa mga nakaraang pagdinig ang proponent ng river restoration through large-scale dredging project sa Baco, ang Bird's Nest Resources Corporation. Dito may ilang teknikalidad at usapin ang nais bigyan linaw ng ilang opisyalis. Ganun pa man ay kinukonsidera nila ang dredging sa mga bayan ng Baco, Nauhan at lungsod ng Calapan dahil sa problema ng pagbaha sa mga nabanggit na lugar. The Sangguniang Panlalawigan needs to be vigilant in protecting the province of Oriental Mindoro. That's why we need to expand the cease and desist orders issued by the Sangguniang Panlalawigan. So I propose the following additional provincial resolutions. Number 1, provincial resolution directing Bird's Nest Resources Corporation, its board of directors and officers, and all its agents, assigns or partners to immediately cease and desist from doing or conducting large-scale dredging, quarrying, mining,
excavating, hauling, transporting, buying, selling, trading, and or otherwise disposing in any manner to any person or entity black sand, magnetites, and or other mineral and marine resources found in or taken from the municipal or coastal waters, coastlines, or beaches of Oriental Mindoro, whether or not covered by OTPs issued by the MGB, ECCs issued by the EMB, dredging clearances issued by DPWH, or notices to proceed issued by the provincial governor, until further orders or notices pending investigation by the Sangguniang Panlalawigan, and further directing all officials and employees of the provincial government of Oriental Mindoro from committing any acts contrary to or in violation of this resolution. Sa nasabing hearing pa rin, bagamat malinaw at nananatili ang pagtindig ng mga opisyalis ng LGU dito, nagrehistro ng kanilang pangamba ang ilang residente. Ang ginang na si Nailin Bautista, naisa ng pag-aralan muna ang sitwasyon at ikonsidera pa ang ilang solusyon sa pagbaha. Gusto ko sabihin na we don't want to learn the lesson the hard way. Na nangyari sa bayan ng Baco sa tabihan ng dagat, ang nangyari sa Baliti Gloria, na saka tayo sinabi natin stop dahil nangyari sa atin. Lagi ko sinasabi nung nakaraan, we have intergenerational right na susunod na sa lahi ay gusto nating makita din na yung mga tabing dagat na yan, yung beaches na yan, ay ganon pa rin ang makikita nila. Pero kung wala na, hindi natin iningatan ngayon, ano ang mangyayari sa susunod? So yun po ang sinasabi natin. Alam natin, may mga best practices na andyan yung sinasabi ko palagi, yung Manggahan Floodway, ni Richanel inayos. Pero the question is always the budget, the fund. So, ito po ay tayo gusto nating matapos na kagad itong problema ito. Pero ang problema ito ay nangangailangan ng mas malaki, hindi lang tayo kundi national government. So kung ang budget natin ay kakapiranggo, paano natin malulutas? So talagang nangangailangan kami at ito yung magandang venue na pag-usapan, we need help. Hindi lang dito sa bayan ng Baco, hindi lang sa province. Itong proyektong ito ay pang-nasyonal na nangangailangan ng mas malaking pondo. Ngayon, pag dahil lang wala at sige na lang kung anong maibigay sa atin, sige, anong labas ng bayan ng Baco? Lulubog, lalo na sa mga tabing baybaying dagat, mawawalaan ng kabuhayan ng mga tao at delikado pa sa susunod pa kung ano pang mga kalamidad. Ito lang po sinasabi natin. Maganda itong pagkakataon para ma-call ang atensyon na gawin ang tama at mas malaki kasi we deserve naman a good flood control program. Hindi yung parang maliliit lang. Pero ako naman po sinasabi ko na nga, ang ating mahal na mayor ay ginawa naman po ang ginagawang dredging at ito sa pamamagitan ng mga bato. Hindi yung malalaking, hindi natin po kailangan yung malalaking hihigop ng mga sands sa tabing dagat at papasok sa mga ilugan just to accommodate na para ipasok yung malalaking sasakyan, kailangan humukay ng 8 meters. Gaano po yung sisirain yan? Paano po tapos walang protection dike? Paano po naman ang mga kawawang mga nasa tabi ng ilog, ng dagat? Kaya po, ito po sinasabi natin, tayo po'y naninindigan, gusto natin pare-parehas i-dredge ang ilog. Pero kung titingnan natin, ito'y bahagi ng sinasabi nga na holistic approach sa flood control program. Hindi, ang tubig po ay nanggagaling sa bundok. Ang bundok ay wala ng puno. So, paano po yan? Walang pipigil. Ang sa atin ay hinahabol na lang natin ang effect. Pero ang sinasabi po natin, gawin natin ito ng tama. Once in a lifetime lang po natin, gawin na natin ang best para sa bayan ng Baco. Gawin na natin ang best para sa mamamayan ng Baco. Maraming po salamat. Sagot naman ni Mayor Roldan, aksyon at hindi pag-aaral ang solusyon. Malaunaan niyang problema ang pagbaha sa kanilang bayan at malaking halaga na ang inilaan dito ng pamahalaan. Malaking perwisyo rin aniya ito sa mga Bacoenyo at isa sa mga balakid rin sa pagsulong ng bayan ng Baco. Binigyan din rin ng punong bayan na naiintindihan niya ang alalahanin ng kanyang mga kababayan. Aniya iba't iba ang sitwasyon sa bawat munisipalidad kung kaya't nire-respeto niya ang posisyon ng mga ito kaugnay sa nasabing usapin. Subalit sa bayan aniya ng Baco, ang dredging ang nakikita nilang solusyon sa malauna nilang problema sa baha.
Dahil na rin sa pagsang-ayon ng mga opisyalis ng pamahalaan lokal ng Baco, inaasahang muna nang sisimulan ang dredging dito sa nakaraang konsultasyon na ginanap. Sinabi ng tagapagsalita ng Business Corporation na nakatakda nilang simulan ang proyekto sa huling linggo ng buwan ng Hulyo o sa unang linggo ng Agosto. Samantala sa pinakahuling sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, inaprubahan ang inihaing resolusyon ni Bukal Manny Benaventura. Ito ay ang cease and desist orders of Business Resources Incorporated at ilang pang kumpanya mula sa pagsasagawa ng large-scale dredging, excavating, hauling, transporting, buying, selling, and disposing black sand at ilang pang mineral mula sa coastline ng lalawigan. Binigyan dito na mahalaga ang pansamantalang pagpapatigil habang nagpapatuloy ang sinasagawang pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan na layuning bumalangkas ng balansing solusyon para resolbahin ang pagbaha at pangangalaga sa kalikasan. Samantala dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan na dulot ng mga bagyo at habagat, apektado ng malawakang pagbaha ang lungsod ng Calapan at mga bayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan na dulot ng mga bagyo at habagat, apektado na malawakang pagbaha ang lungsod ng Calapan at mga bayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Base sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, as of July 24, bukod sa Calapan City, nakaranas rin ng pagbaha sa 13 bayan sa lalawigan kung saan nasa mahigit 26,000 pamilya ang apektado. May ilan na nagtungo sa mga evacuation center habang ang ilan ay pansamantalang nakituloy sa mga kamag-anak at ligtas na lugar malapit sa kanilang lugar. Nakapagtala rin ng insidente ng landslide sa mga bayan ng Puerto Galera, San Teodoro at sa bayan ng Bungabong. July 24, araw ng Huwebes, naranasan ang malawakang pagbaha hanggang sa mga national highways kung saan ay hindi passable sa anumang uri ng sasakyan ang bahagi ng Bukayaw, Sampaguita, kurba sa Pinagsabangan, Canubing 2, Santa Rita at ang kahabaan rin ng highway sa bayan ng Baco.
Ika-25 ng Hulyo, bahagya ng humupa ang tubig baha sa mga lansangan. Bagamat may ilan na apektado pa rin ng pagbaha ay dineklara naman ng MDRRMOs na passable ang ilang highways habang ang mga daan sa iba't ibang barangay ay nananatili pa rin mataas. Agad naman nagsagawa na repacking at relief operations ang mga apektadong munisipalidad. Sa lungsod ng Calapan, naghanda rin ang City Social Welfare and Development Office ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Ayon kay CSWD Officer Chuvi Bahia, tinatayang nasa 4,000 pamilya ang apektado at agaran nilang ihahatid ang mga ito sa bawat isa at kung maaari nang makapasok sa lugar ang mga sasakyan. Patuloy na pag-iingat naman ang abiso ng PDRRMO sa publiko dahil na rin sa patuloy na masungit na panahon na nararanasan. Bagamat nila ay hindi tayo direktang apektado, nagdudulot ang nararanasan nating weather system ng pag-uulan na dahilan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Nagkakaisa ang mga lokal na opisyales ng lalawigan na tutulan ang plano ng Asian Terminals Incorporated na itaas ang 100 pesos na singil sa passenger terminal fee sa Batangas Port mula sa kasalukuyang 30 pesos. Lahat ay pawang nagpahayag na hindi ito makatarungan at lubhang magpapahirap sa mga mamamayang Mindoreños. Nagkakaisa ang mga lokal na opisyales sa lalawigan na tutulan ang plano ng Asian Terminals Incorporated na itaas sa 100 piso ang singil ng passenger terminal fee sa Batangas Port mula sa kasalukuyang 30 piso. Ayon kay Governor Yumerito Bons Dolor, una na siyang nagpadala ng liham sa sangguniang panlalawigan na humihiling ng otorisasyon upang maglatag ng legal na aksyon laban sa plano ng ATI. Ayon sa gobernador, ang 233% na planong pagtaas ay hindi makatarungan at lubang nakakaapekto sa mga biyahero at pasahero na papasok at lalabas ng lalawigan sa pamamagitan ng Batangas Port, ang pangunahing daan ng patungong mainland Luzon.
Aniya pa ang planong pagtataas sa presyo ay dagdag gastos at pasali ng mga pasahero at sa presyo ng pagluluwas ng mga produkto at kalakal sa rutang Batangas-Mindoro. Samantala, nagpasa naman ng resolution ang 12 sangguniang palalawigan na naglalaman ng kanilang posisyon sa nasabing usapin. Sa pamamagitan ng Resolution No. 7789-2025, mariing tinutulan ng 12 sangguniang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang panukala ng Asian Terminals na itaas ang terminal fee sa Batangas Port. Ayon kay Vice Governor Atty. Jojo Perez, mahalaga ang Batangas Port sa mga Mindoreño para sa biyahe, kalakalan at pag-access sa mahalagang serbisyo. Ang pagtaas ng singil ng terminal fee ay magiging mabigat na pasanin lalo na sa mga arawang manggagawa, estudyante at mga kabilang sa mas nangangailangang sektor. Binanggit rin sa resolusyon ang Local Government Code na kinikilala ang karapatan ng lalawigan na makilahok sa mga usaping may direktang epekto sa kanilang nasasakupan bilang pagkilos upang protektahan ang interes ng bawat Mindoreño. Pansamantalang papayagan ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang limitadong pagpasok ng mga breeder pigs at processed semen sa mga lalawigan, batay sa Executive Order No. 22, Series of 2025. Ang nilalaman ng nasabing kautusan, alamin natin sa ulat na ito. Pansamantalagang papayagan ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang limitadong pagpasok ng mga breeder pigs at processed semen sa lalawigan batay sa Executive Order No. 22, Series of 2025. Ito ay may titulong an executive order allowing the entry of breeder pigs and processed semen into Oriental Mindoro and for other purposes na nilagdaan ni Gobernador Bons Dolor nakaraang 18 ng Hulyo. Kaakaibat ng kuutosang ito ng Gobernador ang layunin aniyang muling buhayin ang lokal na industriya ng pagbababuyan sa lalawigan na labis na naapektuhan ng African Swine Fever matapos maitala ang unang kaso nito sa Dangay Rojas noong October 9, 2023. Na matatanda ang kalaunay, mabilis kumalat sa iba't ibang bahagi ng Oriental Mindoro na nagresulta ng malaking pinsala sa kabuhayan ng maraming hog raisers. Kung kaya't binigyan pagkakataon ng muling pagbuhay sa swine industry sa pamamagitan ng repopulation recovery nito. Ngunit, papayagan lamang ang pagpasok ng breeder pigs at processed semen kung ito ay magmumula sa mga ASF-free facilities at alinsunod sa mga umiiral na alituntunin ng Department of Agriculture at Bureau of Animal and Industry kung saan binibigyan diin na tanging mga rehistrado at akreditong commercial farms, semi-commercial farms at mga organisasyon o kooperatiba lamang ang maaaring tumanggap ng mga ito. Ang konkretong hakbang na ito nila ay bahagi ng estratehiya ng pamahalaang panlalawigan upang matulungan na matiyak ang sapat na supply ng baboy sa merkado sa kabila ng patuloy na banta ng ASF. Tugon na rin ito sa hinaing ng mamamayan sa hog industry. Kaakibat naman ito ang kakailanganing pagsusumite ng letter request sa Provincial Veterinary Office na may endorsement mula sa kanilang Municipal Agriculturist o City Veterinarian. Kalakip din na ang mga dokumentong naglalaman ng mga sumusunod na detalye, bilang ng mga baboy, pinanggalingang farm, schedule ng biyahe at quarantine clearance. Nakasaad din sa kautusan ang mandatory registration ng mga babuyan sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, Philippine Crop Insurance Corporation at sa kanilang Municipal Agriculture Office. Gayon din ang mga biyahero at livestock handler at ahente na bumibili o nagbebenta ng baboy ay dapat nakarehistro rin sa kanilang lokal na pamahalaan at sa PVO. Hindi naman papayagang makapasok sa lalawigan ang breeder pigs at processed semen na walang kumpletong dokumento gaya ng CFS-ASF, Animal Inspection Certificate, Veterinary Health Certificate at Shipping Permit. Mananatili ring bawal ang pagpasok ng karning baboy at mga produkto nito maliban kung may valid FDA registration. Ang sinumang magpapasok ng breeder pigs o processed semen na walang kumpletong dokumento gaya ng mga nabanggit ay maaari nilang harangin at hindi payagang makapasok sa lalawigan. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10.
At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.